na diktador ng Iraq na si Saddam Hussein. Ngunit nagmukhang inutil ang mala Avengers na puwersa ng US na kinabilangan pa ng Navy SEALs at Army Rangers dahil matapos na isweep ang bawat sulok ng lugar, ni anino ni Saddam ay wala silang nakita. Pero bago nila tuluyang lisanin ang lugar, nagulat sila nang mapansin ang isang lagusan sa di kalayuan mula sa barong-barong na kanilang target. At nang ito ay kanilang suriin, di sila makapaniwala sa kanilang nakita na nagtatago sa loob ng lagusan na ito. At ang mga sumunod na pangyayari ay naging isa sa pinakamahalagang yugto ng gera sa Iraq. Ito ang mabusisi at malawakang secret operation na tuluyang bumitag kay Saddam Hussein. Bumuno ni Saddam Hussein noong siya ay nasa rurok pa ng kapangyarihan sa Iraq. Iyon ay ang pagiging bayolente, brutal at gutom sa kapangyarihan. Sa katunayan, dahil sa mga katangiang ito, binansagan siya bilang madman of the Middle East. At tulad ng maraming diktador sa kasaysayan, best friend ni Saddam ang tahasang karahasan upang tuluyang mapasailalim sa kanyang baluktot na pamumuno ang kabuuan ng Iraq. Dahil nalasing sa kapangyarihan sa loob ng 30 taon, nakumbinsi ni Saddam ang kanyang sarili na walang sino man sa mundo ang kayang pumigil sa kanyang ambisyon na lalong palawigin ang sakop ng kanyang diktadorya. At dahil sa kabi-kabilang pilit na pananakop, pagpapahirap at pagpatay ng mga taong hindi sang-ayon sa kanyang ideolohiya, napilitan ng maraming mga bansa, partikular na ang US, na mag-step in at tuldukan ng paghasik ng lagim ni Saddam Hussein. Ngunit bago pa niya ginawang mahirap at marahas ang buhay ng mga taong nasa paligid niya, mahirap at marahas na buhay muna ang sumalubong sa batang Saddam noon sa Iraq. Si Saddam Hussein ay pinanganak noong April 28, 1937 sa Tikrit, isang maliit at malapробinsyang nayo ng Iraq. Bago pa man siya ipinanganak, ang kanyang ama at kuya ay pawang na maalam dala ng sakit. At habang ipinagbubuntis naman siya, pinagtangkaan ng kanyang ina ang sarili nitong buhay at naisipan pang ipalaglag si Saddam mula sa kanyang sinapupunan. Sa kanyang pagluwal, karahasan rin ang tumambad sa batang Saddam dahil panay gulpe at pagmamaltrato ang inabot niya sa kamay ng kanyang stepfather na si Ibrahim al-Hassan. At ito marahil ang naging isa sa mitsa kung bakit napili ni Saddam ang buhay ng karahasan at pagmamalupit. Sa katunayan, sa edad na 20 anyos, kasabwat ang binatang Saddam Hussein sa isang assassination ng kilalang political figure noon sa Iraq na si Abu al-Karim Qasim. Fast forward noong 1970s, siya ay naging vice-presidente ng Iraq at dahil sa efforts ni Saddam na maging popular sa mundo ng politika upang maisagawa ang kanyang agenda, naging number 1 sa Middle East ang bansang Iraq pagdating sa pagbibigay ng social services. Isang halimbawa na lamang ang kanyang kampanya na compulsory free education para sa lahat ng mamamayan nito. Siya rin ang taong nasa likod ng libreng pagpapagamot sa mga sundalong Iraqis at siya rin ang may akda ng batas na magbibigay ng subsidiya sa mga magsasaka noon sa Iraq. At dahil sa propaganda na kanyang pinapatakbo upang mapabango ang kanyang pangalan, maraming mga Iraqis ang kinukonsidera siya bilang maging sunod na presidente ng Iraq. At tila lalong umingay ang kanyang pangalan noong pinangunahan niya ang pagpapalakas lalo ng kanilang industriya ng langis. At nang makakuha ng sapat na kapangyarihan at suporta, dito na tila lumabas ang pangil at tunay na kulay ng isang diktador in the making. 1979, pinwersa ni Saddam ang dating presidente ng Iraq na si Ahmed Hassan al-Bakr na bitiwan ng posisyon dahil sa mga di umano'y anti-government o mga skandalong kinasangkutan nito na nagpapakita ng kataksilan sa kanilang gobyerno. At sa oras na yon, noong July 16, 1979, formal nang nakuha ni Saddam ang kanyang minimithi ang kapangyarihan sa bansang kanyang sinasakupan. Siya ay opisyal nang naging presidente ng Iraq. 6 na araw matapos na maupo sa pwesto, tila isang pagbabanta o signos ng paparating na diktadorya ang kauna-unahang ginawa ni Saddam sa kanyang gobyerno. July 22, 1979, live sa Iraqi television, isang listahan ang isiniwalat ni Saddam na mayroong 68 na mga pangalan na di umano'y mga taksil at patagong sumisira sa gobyerno at imahe ng Iraq. Matapos na mabanggit ang pangalang nasa listahan, 22 sa mga yon ang in-execute sa pamamagitan ng firing squad. At sa puntong ito, nasimulan na ni Saddam ang kanyang paghahasik ng lagim gamit ang bago at kumpletong kapangyarihan ng isang presidente ng bansa. Ayon sa report na inilathala ng isang non-profit organization na Human Rights Watch, nasa 250,000 hanggang 290,000 na katao ang nawawala at napatay sa ilalim ng diktadorya ni Saddam Hussein sa Iraq. Bukod sa mga pagpaslang at pagtorture sa mga taong hindi sang-ayon sa kanya, hindi rin nakalagpas ang mga banyagang journalist na bumibisita sa bansa upang maghayag ng balita. Bagamat ang kabuuan ng Iraq ay nasa kanya mga palad na, tila hindi pa rin satisfied sa Saddam sa kapangyarihang kanyang kasalukuyang tinatamasa. Sa katunayan, ilang mga gera ang kanyang inilunsad sa mga karatig bansa nito upang lalong kumamkam ng impluensya at teritoryo.